Isang mapagpalayang umaga, hapon, gabi sa ating lahat ng mga kuya, ate, bunso, saan mang panig ng mundo. Nabigyan na naman po tayo ng pagkakataon po na may makausap at makakwentuhan na tinatawag nga daw po ng iba na legend po ng ating po organisasyon. Siguro, hindi na tayo siguro ang magpapakilala kay Kuya Ben kung hindi siya na, para baka kasi magkulang tayo ng sasabihin o magkulang tayo ng pagpapakilala at tayo'y matapik. Kuya Ben, magandang hapon po. Kayo na po ang magpakilala sa inyong sarili po, kung maaari lang po. Thank you very much, Kuya. No? At sa ating mga miyembro ng Yakap PE Media, magandang hapon sa ating lahat, no? Lalo na sa ating National President, si Kuya Mark Limpin, sa National Officers of the Yakap PE. Ako po si Eagle Ben Rada from Cagayan de Oro City, a member of the Golden Friendship Eagles Club of the Northern Mindanao region, first in Mindanao, no? But marami na pong nagyaring pagbabago dito sa Aguila, lalo na doon sa Mindanao, no? For your information, malaki po ang ginagawa namin sa Mindanao na pakikipaglaban para sa ikabubuti ng ating organization, no? I joined this organization last Eagle Year 2010 when I retired as a member of the Philippine National Police. At ibinigay ko po lahat ng aking time, pagkakataon sa pagsisilbi sa Fraternal Order of Eagle, open and close parentheses, Philippine Eagle, established in 1979, Yakap PE for brevity. Alam niyo ba kung bakit Yakap PE? Bakit, Kuya? Bakit? Yakap PE ito kasi yung open and close parenthesis dun sa word Philippine Eagle, gimug na pinalitan ng core group of former National President Kuya Bobby Silin through the recommendation of Kuya Mike Piso para magkaroon ng specific identity. Yung open close parenthesis pinalitan ng word yakap kasi parang niyayakap natin yung Philippine Eagle. At diyan po nag-start yung Yakap PE para madaling ma-identify because of the different factions na nangyari po sa ating organization. Ganon. Pero kahit pa po maraming faction tayong nangyari dito sa ating organization, still, pag may nakikita akong mga kuya natin sa ibang faction, kinikilala ko pa rin silang mga kuya. Alam niyo kung bakit? Kasi kung saan mang factions tayo miyembro, yung ginagamit nating Eagle Handshake, yun din yung ginagamit nila. Yung ginagamit nating Magna Carta, yun din yung ginagamit nila. Yung ginagamit nilang PIN, yun din yung ginagamit nila. So, ang sabi ko sa kanila, we give our respect to our brother Eagle who deserves to be respected. At sa mga nakita ko at nakilala ko mga kuya natin na nasa ibang factions, pag nilalapitan ko sila, maganda naman na pakikitungo din nila sa akin. Kaya ang problema ng Eagle, konti lang. Hindi masyadong malaki. It is because of personal vested interest ng ibang mga tao, kaya nagkakaroon ng problema nga nila. Thank you. Ayun. So Kuya, since nasabi niyo po na since 2010, kayo po ay miyembro na po ng ating mahal na organisasyon. Ano po ba ang makukwento niyong pagbabago at mga nangyari mula 2010 hanggang ngayon po na inyong nasaksihang personal? Alam mo, napakarami. Haabutin tayo nito ng 2 linggo. Alam mo kung bakit? As what I have stated a while ago, I joined this organization in 2010. At pag-join ko dito sa organization na ito, naging observant ako kung ano ba talaga ang Fraternal Order of Eagle. No? At nakita ko, during my observation, nakita ko yung mga pagbabago
nakita ko yung mga personal vested interests ng mga namumuno sa organization natin. That's why, dahil naman doon sa konting kaalaman ko sa pagiging investigador before, ginamit ko yun para ipagtanggol kung ano yung nararapat ipagtanggol. Kung ano yung tama, yun ang ginawa ko. In fact, one of the national president ng ibang faction, si Eagle, Kuya Nelson Sarapudin, is a member of our club, the Golden Friendship Eagles Club. Galing siya dyan. Pero ganun pa man, kahit galing siya dyan, pag nagkikita kami, talagang para kaming magkapatid. No? It so happen lang na nadala siya ro sa ibang faction, so bahala na sila ro sa kanila. Basta sa atin, we defend our YAKA-PE kasi legally speaking, the YAKA-PE was registered in the Security and Exchange Commission in 2006. No? And based on Batas Pambansa 68, the existence of a company in the SEC registration is 50 years of existence. But dun sa amendment nung Batas Pambansa 68 na yon, sa halip na 15 years, naging perpetual na ang existence ng isang company sa SEC. It so happen lang na kasi meron ding mga ibang reason, no, kung bakit nagkakaroon ng mga hindi magagandang mga lumalabas na istorya, no? Pero bahala na sila ron sa buhay nila. As long as I believe that we have all the legal documents, meron tayong registration ng ating Magna Carta given by the National Library, binigay yan sa atin. The official logo of the eagle was also given to us by the Intellectual Property Right Office, who has the authority to give that official use of that official logo. So, yun nga sinasabi ko, the document that we have in our possession will speak for itself. No? So, that's why, noong 2019, that was September 21, 2019, nangyari ito sa Cagayan de Oro. Nung time na yun, bumalik ang YAKA-PE sa tunay na pugad ng Agila. Kasi nakita na miyembro ng YAKA-PE na ito ang tamang grupo ng Agila based on the documentary evidence presented to us. That's why, yun nga, September 21, 2019, nangyari ito sa Cagayan de Oro City. Yes, Kuya. Doon yan nangyari sa Grand Caprice, Cagayan de Oro City, yung pagbabalik natin sa tunay na pugad ng Agila. At hanggang ngayon, nagpapasalamat naman ako sa mga leaders natin, sina Kuya Bobby, sina Kuya Mike, sina Kuya Sammy, at saka yung ibang mga loyal members of the YAKA-PE. Talagang hanggang ngayon, nandito sila at sumusuporta, lalo na ngayon sa leadership ng ating national president na si Kuya Mark Lester Limpin. So, mga kuya doon sa ibang factions, I still recognize, considered you as my brother Eagle. Ayun, Kuya Lester, may gusto ko itanong kay Kuya Ben. Pagkakataon mo na to. Very well said kasi dahil specific yung mga naging kwento ng ating Kuya Ben dito. So that is really a piece of the history nangyari noong 2019, diba? So ang ating common question, Kuya Ben, meron po ba kayong most striking story na masasabi ninyong kwentong yakap, yes, na maishishare? Kasama sa segment masaya natin, man, Kuya. hindi man, nakakalungkot, nakakatuwa, bloopers, hindi makalimutan. Yeah. Maraming masasayang pangyayari, marami ring mga pangyayari na nakakalungkot. Ang isa sa mga masasabi kong masasayang pangyayari, halos lahat ng mga aktibidades na ginagawa ng YAKA-PE are very, very successful.
Yun namang mga pangyayari na sinasabi ko na medyo nakakasakit ng damdamin, hindi naman natin may iwasan na meron tayong mga kakilala, meron tayong mga kasama na because of personal vested interest is giving misinformations, nagbibigay ng mga istorya na walang basis at nakakapagpahiwalay sa mga kuya natin. Kaya nga nagpapasalamat ako dahil ang miyembro ngayon ng Yakap PE nakikita yung loyalty hindi sa kapwa Agila, kundi nakikita ko ang loyalty nila sa organization na Yakap PE. No? Hindi lang yan, meron ding mga pangyayari na kuminsan hindi talaga natin may iwasan dahil sa merong mga sitwasyon na beyond our control. No? So, kaya, but for me, maligaya, masaya, at hindi ako nagkamali sa pagsama dito sa Yakap PE. Meron ako isang tanong, isa na lang siguro ako tanong ko, ewan ko kay Kuya Lester. Kuya, sa nakikita nyo na ginagawa ngayon ng ating National President sa ngayon pong liderato na to, at nakikita natin na mga advertisement na ginagawa natin, and then yung mga bagong mga lectures na nire-release ngayon. Syempre may mga parliamentary na tayo, makikita natin sa EDSA may mga billboards tayo, nagkaroon tayo ng yakap ng Agila Media, at saka kung ano-ano ba, since kayo po ang mas nakakaalam kung anong direksyon ang gusto nilang gawin. Anong po masasabi niyo sa nangyayari ngayon sa atin? Alam mo, sa leadership ngayon ng ating National President na si Kuya Mark Lester Limpin, nakita ko sa kanya na pinagpapatuloy niya ang adhikain ng ating mga founders. Pinagpapatuloy niya kung ano ang dapat talaga para sa Yakap PE. Malaki ang pasalamat ko sa pagiging presidente na Kuya Mark Lester Limpin dahil sa yung ginagawa niya ngayon. Masasabi ko na is an original work for the good of the Yakap PE. Kasi siya pa lang ang naging national president na nakagawa nitong Yakap PE media, no? Siya pa rin lang yung national president na sinabi mo na nakapaglagay ng mga billboard sa EDSA. So I will give 100% support to the leadership of Kuya Mark Lester Limpin. Being the Vice President of Mindanao ng Yakap PE, I will encourage all our members to give 101% to the leadership of Kuya Mark Lester Limpin. Pero alam niyo ba na yung leadership ni Kuya Mark Lester Limpin, ayan, nagbase rin yan sa mga advices ni na Kuya Bobby Silin, Kuya Mike Piso, Kuya Sammy Lim. At saka doon sa mga national officers, si Kuya Rambi po. Si Rambi. Yan. Yung mga advices niya, yun ang sinusunod ni Kuya Mark Limpin. Kaya pagpatuloy natin ang pagsuporta sa leadership ni Kuya Mark Lester Limpin. Very well said, Kuya Ben. Tsaka nakakatuwa, ayan, galing kay Kuya Ben Rada talaga. Kay Kuya Ben Rada nang galing na itong leadership na mayroon tayo ngayon ay yung leadership na nakikinig sa ikabubuti ng ating organisasyon. So kung mapapansin po natin, no, yung pinaka-successful na or isa sa mga successful na nangyari na nung National Assembly na 46 National Assembly sa Manila, nakikita po natin yung talagang totoong suporta ng bawat isa, bawat leaders, Yes. yung presence ng lahat ng regional governors all over the Philippines, even yung mga visitors natin from other countries, Yes. na talagang sinadya nila dito sa Pilipinas para madatnan nila kung ano yung mga pagbabago na ikita. And kitang-kita yung camaraderie. Talagang together to better Tsaka talaga. buhay na buhay tayo ngayon. At least yung puso natin lahat parang
init na init tayo. Alam na alam. Aggressive tayo lahat ngayon na mapakita kung gaano kasolid yung grupo natin. Yes, kuya. Sobra. Kuya Ben, meron ka pa bang gustong sabihin sa mga or gustong ipahatid sa mga kuya, ate, bunso sa Pilipinas man o saan man panig ng mundo? Parting words po. Alam niyo kuya, totoo yung sinabi niyo na even during our last National Assembly, 46th National Assembly, first regular session dito nangyari sa Manila, meron talagang taga-abroad na pumunta lang dito para umattend. At ang isa, alam niyo kung sino? Si Kuya Ray Cabrillos. He was the president of the Saudi Arabia Pag-asa Eagles Club. No? Tsaka marami ring nakapunta na rito na mga taga-abroad just to witness our National Assembly. And because of that, yun ang isang nakapagpabuhay ng dugo sa ating mga kuya. No? Kaya ang masasabi ko, tulad nung lagi nilang napapakinggan sa akin, let us not give our loyalty to our brother Eagle, but we must give our loyalty to the Yakap PE. But do not forget to give our respect to our brother Eagle who deserves to be respected. Kasi meron tayong mga kuya na hindi marunong magrespeto sa sarili niya, bakit bibigyan natin ng respeto? Diba? Kuya. So, we just give our respect to our brother Eagle who deserves to be respected by giving respect to himself. Yun lang masasabi ko. With that, mga kuya, ate, bunso, saan man panig ng mundo, maririnig lang po natin yung mga salita na yan sa bibig lang po ng the legend na tinatawag po natin na si Kuya Ben Rada. With that, kuya, maraming salamat sa oportunidad at isang karangalan po para sa amin po. It's an honor po, na mabisita nyo kami. Actually, inambush namin si Kuya Ben dito sa media kasi nandyan sila kanina. Meron yata silang pupuntahan at hindi kami papayag na hindi talaga namin makausap. Straight ang from Ben Rada. Mindanao. Opo, ang nag-iisang Ben Rada. Maraming salamat, Kuya Ben. At isang karangalan po. Salamat po, kuya. Iyon. Thank you, kuya. Opo. At yun po, maraming salamat po. At kami po ay nandito lamang po sa dito sa Yakap na Pamilya Media. Alright? Kuya Ben, maraming salamat. Thank you. Salamat po. Hindi kami nagsasawang mag-interview sa'yo.